Sen Ann po from Brigada. Ma'am, after lumabas yung issue about kay alias Rene, si Attorney Roque said that ang dami niya raw pong imbento and he even encourages the public po na magsampa ng ethics complaint against you para mapatalsik sa Senado. Any comment po regarding this? Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya. Humarap muna siya dito sa Senado. Haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Sen, after nung call ni Sen Roque, may ilang netizen na sabi nila, baka raw kayo pinupuntirya kasi baka daw natitreten for you kasi baka daw tumakbo kayo for 2028 election. Sa tingin niyo po ba, may possibility po ba na may ganung angle kaya pinupuntirya po kayo? Anything is possible, pero para sa akin, saka na yung ganyang mga usapin na iyan, tututok muna ako dito sa mahalagang isyong ito na may kinalaman sa trabaho ko sa Senado. Kasama na po syempre yung pagiging senator judge sa isa pang importanteng proseso. Thank you po, Sen. Hi, ma'am. Ma'am, may specific cases na kayo in mind against Michael or the people who might be behind this? At yung kay OJC ba part of yung mga taong sasampahan nyo ng kaso? Finalize po namin ang mga kasong ihahain namin simula sa Miyerkules sa NBI, kung sino ang mga tao at grupo na papangalanan ko na doon. And we will give you the final details before or on the day that we will file that complaint. At kasunod po niyan, gaya ng nabanggit ko kanina, naghahanda na rin po kami ng mga criminal complaints. Magandang umaga po Isang maikling sagot lang kay Riza Tanas, antivirus. Sabi po niya, tigilan ko na raw ang pag-impugante at umuwi na ako sa Pilipinas at harapin ang aking mga kaso. Well, ma'am, unang-una po, may definition po ang pugante. Ang pugante ay isang tao na umalis ng Pilipinas para takasan ang mga kasong kriminal na nakahain laban sa kanya. Ako naman po, matagal na akong umalis ng Pilipinas bago pa ako tanimang kaso. So hindi po ako pugante. Ano po ako? Well, ngayon po, ako po ay bona fide asylum seeker dito sa Netherlands. Napaka-importanting karapatang pantao po ng asylum, no? Dahil ito literally will mean the difference between life or death. Now, ang asylum seeker po ay umalis sa kanyang bansa dahil sa paggigipit. Among others, dahil sa usaping politika. Malinaw naman po sa aking karanasan mula nung ako po ay inaakusan ninyo na walang ebidensya na gumagawa ng krimen sa Pogo na kabahagi po lahat ng investigasyon ninyo, ang investigasyon ng Kamara de Representante, ang kaso na walang ebidensya, lahat po yan ay kabahagi ng pagigipit dahil tayo po ay kalaban ng administrasyon Marcos na ngayon po ay sinusuportahan ninyo. Hindi po yan mabubura dahil nasaan po ang mga nagrereklamo na ako daw ang nag-traffic kung totoong ako ay guilty ng qualified trafficking? Nasaan po ang ebidensya na ako po ay nakipagsabuatan? Bukod buto sa isang papel na wala namang lagda at saka yung aking pagsama para ayusin yung pagkakautang na isang kumpanya sa PAGCOR, wala naman pong mga bagay-bagay na ilinabas sa reklamo laban sa akin na nagpapakita na ako ay nakipagsabuatan para nga gumawa ng krimen ng qualified trafficking. Kapag meron po kayong isang ebidensya, wag naman po sana itatanim ebidensya, no? Wag sana itatanim na testigo. Siguro po, may dahilan para ako kasuhan. Pero wala pong kahit sinong naninindigan na ako daw ay nag-recruit para sila ay pagsamantalahan at magtrabaho sa pilitan sa isang pogo. At yan po ang reklamo nila laban sa akin. Pangalawa po uuwi po ako. 2 beses na po ako nag-aral sa Amerika, sa Amerika at sa England. Umuwi po ako, bagamat meron akong karapatan na magtrabaho sa Amerika at sa England matapos ang aking pag-aaral. 2 beses na po ako nagturo sa Singapore at saka sa Amerika. Pero umuwi rin po ako dahil wala pong ibang kinikilalang bansa kung hindi ang bansang Pilipinas lamang. Pero uuwi po ako kapag natigil na po ang rehimeng Marcos Jr., na obviously po wala sa tamang pag-iisip at desidido po na manatili sa kapangyarihan panghabang buhay gaya ng ninais ng kanyang ama. Uuwi po ako kapag ang katarungan, kapag ang mga kaso ay hindi na po ginagamit na instrumento laban sa mga kalaban sa politika. Uuwi po ako
dahil wala naman po ako ibang bansa kundi ang Pilipinas. And I can assure you, Riza Tanas Ontiveros, napakasakit na mawalay sa mga mahal sa buhay. So hindi po totoo yan na ginugusto ko na mahiwalay sa aking mga mahal sa buhay at ang aking mga kaibigan. Sana hindi mo maranasan ang pinagdadaanan ko na dahil sa iyong paniniwala, ikaw ay mapipilitang umalis ng bansang sinilangan at bansang minamahal natin. Napakaseryoso po ngayon ang paratang laban sa inyo. Isang testigo na nabayaran na, isang testigo na nagamit na ng gobyerno, isang testigo na pinoprotektahan ng gobyerno ang nagsasabi na kayo daw po ang nagbayad sa kanya para magtanim ng ebidensya at testimonya laban sa inyong mga kalaban sa politika. Wala po talagang karapatan manatili sa Senado ang isang tao na magtatanim ebidensya. Kaya imbis na ako po ang inyong puntiryahin, ayusin nyo na lang po ang depensa sa Ethics Committee. Sa aking kaalaman, kauna-unahang pagkakataon po sa Pilipinas na mayroong isang senador na pinagbintangan ng tanim ebidensya at tanim testigo. Sana po malinis ang inyong pangalan dahil hindi dapat ginagamit ang Senado para instrumento sa mga tanim ebidensya at tanim testigo para lamang sirain ang mga katunggali sa politika. Yan po, kapag napatunayan, ay pagtataksil sa katungkulan, yan po ay pagtataksil sa institusyon, at yan po ay isang krimen. Sayang po, marami sanang nag-iisip na baka po pwede si Riza Tanas Ontiveros na maging presidente. Pero dahil po dito sa paratang sa inyo, wala na kayong pag-asang tumaas pa. Kaya, pasalamatan nyo na lang ang Panginoon dahil matalo ng 3 beses, binigyan kayo ng pangalawang pagkakataon para manilbihan. Huwag na sanang gamitin po ang opisina ng Senado sa mga kabalbalan gaya ng tanim ebidensya at tanim testigo. Mahaba na po, sabi ko sandali lang, pero kinakailangan sagutin po ang mga maling paratang dahil baka akalain ng tao yan ay katotohanan. Hindi po. Hindi po ako pugante. Matagal na po akong wala sa Pilipinas bago pa ako taniman ng ebidensya at ng kaso. Ako po ay isang asylum seeker nasa Netherlands dahil sa pagigipit na ginagawa sa akin ng Senado, sa komite ni Riza Tanas Ontiveros, ng Kamara de Representante at ng tanim kaso ng Administrasyong Marcos para ako po ay supilin at mahal ko pong Pilipinas. Pinakamasakit po ang napilitan na mamuhay sa ibang bayan, hindi po sa bayang sinilangan.